Morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel. It's a Chop. So, ngayong araw na to, share ko lang yung isa sa mga phenomena na nangyayari o condition ba ito na nangyayari sa ating mga Venus flytrap, no? Ito yung tinatawag na post BB-Fari o yung pagkakaroon ng small plantlets o pagtubo ng small plantlets along doon sa flower stalk, no? So anong itsura nun? So ito yung normal na flower stalk na nakikita nyo, you know ba? Ayan. So ito yung normal na flower stalk, no? So ito yung stalk nya, tapos ito yung flower na tutubo sa taas. So ang post BB-Fari ay tulad na ito. Ito yung flower stalk, pero tinubuan ng traps o plantlets sa gilid, no? In some cases, ito'y tumutubo hindi sa baba rin, maging sa taas, no? Tinutubuan ng flower stalk. So ang isa sa mga example nun ay ito na bang kabila. Ayan, ayan natin. Ayan. So tinubuan siya ng plantlets katabi lang nung bud o yung flower na magbo-bloom after few days, no? So masama kaya ito sa Venus flytrap, no? So ang sabi sa sa mga data na na-collect natin, hindi naman daw masama, no, na magkaroon ng ganyan. Yung iba nga daw ay ginagamit pa to para mag-propagate, no, ng Venus flytrap, no? So iba naman tayo, no? Pagdating naman po sa pagpa-flower ng mga plant natin, Venus flytrap natin, kung kayo ay may isa lang na BFT, no, at ayaw yung lumiit, no, i-suggest, no, i-cut nyo yun na lang yung flower stalk, no, kasi makukuha niya yung energy, no, nung mother plant, no. Pero kung kayo ay okay lang sa inyo na medyo lumiit yung mother plant at maka-harvest kayo ng seeds, hoping na maging successful yung inyong pong propagation, no, ay okay lang rin naman, no. So nung dati tayo na yung ating mga BFT talagang ayaw natin na lumiit kasi ang laban na dati talaga para may palakihan, so kinakat po natin yan, no. Pero there's a time na ginawa natin na hinayaan natin mag-flower, no? So ganyan, no? Medyo lumiit yung halaman at it will take more time para maka-recover uli o makabalik sa dati niyang size, no? Pero ngayon hinayaan natin siyang mag-flower kasi kailangan ko talaga ng Venus flytrap seed. So ano kaya yung nagtitrigger ng false BB-Fari at ano ba yung true BB-Fari? Ang true BB-Fari ay yung pag-germinate ng seed na nasa flower stalk pa, no. Yung false BB-Fari naman ay yung pagkakaroon ng plantlets sa katabi ng flower stalk o ng flower buds, no. So etong atin, no, considered to as false BB-Fari kasi tumubo siya hindi dun sa seeds kundi dun mismo sa katawan ng stalk o sa gilid ng flower stalk. Ayan. So yung una nakita ko na to, kaya sabi kong lupit ng false BB-Fari ng dito, bloody nurse. Ganda ng kulay, ma-retain kaya niya yung pure na red na kapag lumaki na siya. Anyway, so obserbahan natin yan at i-replant natin. May isa akong napag-outan ng mga BFT na nag-flower, so hopefully maka-harvest rin siya. Pero ngayon itong mga na to ipopollinate natin para tayo ay makapag-germinate, no? Pero okay mag-alala dahil marami naman tayong mga available na mga BFT dito na pang-out naman. At ito may chance rin naman na mag-flower. Actually, itong isa na to, no, ay kakukuha ko lang. Tignan nyo, daming kakukuha ko lang dito sa side na to. Kaya mamansin nyo may kulay ng isang pot.
No, at nag-expect ako na may magpa-flower pa dyan. No, at baka nga meron na hindi pa lang natin nakikita. Ayan. So nilabas na natin yung mga BFT natin sa arawan kasi nga ang BFT matibay naman po. Kaya hinayaan na nating lumabas. Kung hindi matibay ang BFT, tingnan nyo naman tong Korean Melody Shark na dati-dati hirap na hirap tayong alagaan. Ngayon talagang thriving na. Umpisa yan sa napakaliit, pero ngayon tingnan nyo, almost masakop niya na yung kalahati or yung kabuuan ng paso. Yung isa sa mga favorite ko yan na cultivar, ang Korean Melody Shark. Kaya lang hindi niya ako favorite dati kasi nga hindi ko siya mabuhay-buhay. Ayan. So ngayon nabubuhay na natin. At siguro kapag uminit pa ng gusto, i-observe natin kung talagang kakayanin niya dito sa ganitong lugar. Ayan. So ayan, ito hinihintay ko rin itong mirror na mag-produce ng flower, pero wala pa. So ayun, pati yung gilid ng petal nagkaroon ng traps sa likod ng petal. So ito pala, mabalik rin ulit tayo sa pulse vivipary. Ang pulse vivipary pala, no, nangyayari yan kapag change ng condition, pwede ring stress, no, or pwede rin daw genetics. No, diba? Yung iba may mga pinapatak na para mag-produce ng more growth hormone or mag-induce ng growth, no, ng sa gilid or sa ibang part ng halaman. At may nakita nga ako niyan dati, may binibenta. Ayan. So ayun lang, yun yung update dito sa ating mga BFT na nagpa-flower. Gusto ko na i-share sa inyo kasi dati hindi ko rin yan alam, yung pulse vivipary. Kaya ayun, naisipan kong i-share. Ayan. So ayun lang muna. At mag-aayos ako ng mga halaman dito. Mag-post pa tayo ng mga hindi pa natin na ilalagay sa ating page na mga for sale. May mga iilan na lang naman. So halos natapos na tayo kahapon. Yung mga natira na lang ngayon ay yung mga ina-acclimate ko pa. Ayan. So meron tayong palang 8% na sale, no? At dun sa mga nakabili dati, gagawin ko yan na kahit na dodoblihin ko, gagawin kong kahit na 16 or 18%, no, para pasok pa rin dun sa team natin. Doon lang yan sa mga nakabili dati, dun, yung mas mataas na discount rate kasi hindi sila naka-avail like yung kahapon. Dapat may discount na yun, nag-announce tayo ngayong umaga lang. So meron silang 18% discount, more than times 2, no, nung sale natin ngayon. So message lang kayo at bibigyan natin yung discount na yan. Hanggang March 8 lang yan, kaya nyo na, grab nyo na, no? Ayan. So balik tayo sa regular pricing natin. So yun lang muna. God bless and bye bye.